Isang public school lamang sa Metro Manila ang pasok sa minimum proficiency ng Program for International Student Assessment o PISA 2022. Ano kaya ang alas nito at bakit naman bagsak ang iba pang paaralan sa rehiyon? Ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Two cases of permutation. Inabutan kong seryosong nakikinig ang mga estudyanteng ito ng Benigno Aquino High School sa Taguig sa guro na talaga namang ganadong magturo. Nagke-create po kami ng mga activities na talagang maiintindihan po, lalo na po yung subject po na math. Marahil daw dahil sa dedikasyon ng mga guro rito kung kaya pasok ang score ng paaralan sa minimum proficiency level sa Program for International Student Assessment o PISA nitong 2022. Nakafocus kami doon sa pagtuturo ng mga teachers na talagang sinisigurado namin na naituturo lahat ng competency na needed. Isang karangalan sa eskwelahan na maging natatanging public school sa NCR na nakapagkamit ng above proficiency level sa PISA survey. Kaya lalo raw nilang gagalingan na magkaroon ng mga dekalidad na estudyante. Mas na-inspire po ako na mag-strive for the better, for higher grades, and para mas galingan po sa lahat ng ginagawa sa school. Pero ang nakalulungkot, nag-iisa ang Benigno S. Aquino High School sa mga public schools sa Metro Manila na pumasa sa PISA 2022. Kahit sa private school, konti lang ang pumasa, 5 lang. Hindi itinanggi ng DepEd na sumasa ilalim ito sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Yung learning outcomes natin ay hindi siya at par with the others. May mga factor din daw na nakakaapekto sa proficiency o pagkatuto ng mga bata, kabilang ang estado nila sa buhay. Socio-economic status sa mga bata, parental support and involvement sa kanilang pag-aaral, mga provision of resources sa schools, saka mayroon po tayong school environment. Kung tutusin, tumaas naman daw ang ating score sa PISA mula 2018 hanggang 2022. Pero kapos pa rin, low proficient pa rin. Halos parehas lang naman yung resulta nung nasa PISA at nasa math namin na medyo low proficient po ang ating mga bata. Kaya tuloy-tuloy daw ang mga hakbang na ginagawa ng DepEd. May National Recovery Program na hindi lang para sa mga estudyante, kundi para rin sa mga guro. National Reading Program, National Science and Mathematics Program. Para sa mga teachers, nire-remove na natin yung admin task para makakonsentrate lang po sila sa teaching. Ilulunsad din daw ng DepEd ang digital education para mahasa ang mga bata na gumamit ng computer. Bagay na malaking tulong daw sa mga mag-aaral ng Benigno Aquino High School. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras.